Ito po ang News TV Quick Response Team sa Nagtahan Bridge dito sa Maynila kung saan nakahambalang pa rin ang 10-wheeler na nadisgrasya kanina. Andito po ako mismo sa kanto ng Jesus Street at President Quirino Avenue dito sa Pandacan, Manila kung saan nangyari nga po ang aksidente kaninang bago mag alas 11 ng tanghali. Kung saan ito pong aluminum wing van na ito nagaling po dyan sa may bahagi ng Espanya at bumabaybay dito sa bahagi ng Nagtahan Bridge. Pababa po yun, ano? Ay sinasabing nawalan po ng preno, nawalan po ng control yung driver. Kaya't ikinaliwa ho niya dito sa kabilang side at bumangga po dito sa posting ito. At ito po ay bumangga doon mismo sa isang poste po ng traffic lights. Ito po ngayon sa mga orto ay pinagtutulungan po ng mga tauhan ng MMDA na matanggal na po itong aluminum wing van na ito. Dahil ito po ay nagdulot na ng katakot-takot na traffic sa pinakahuling report po. Sinasabi na nandiyan na po sa may bahagi ng South Super Highway yung dulo ng traffic para daw sa mga sasakyan patungo dito sa Nagtahan. Samantalang ito naman pong mga sasakyan na dadaan na Nagtahan magmumula po dyan sa may Espanya sinasabing andyan na po sa may bahagi ng Laong Laan. Ito po meron dito isang tow truck at yung crane ng MMDA na nagtutulong-tulong para matanggal po itong sasakyan na ito. No? Ang sakay po nito ay kulang-kulang 100 drum nitong agua oxinada. Ito po yan. No? At yung ilan nga ho dito ay tumapon pa dito sa kalsada. No? At mabuti na lamang daw po at umulan at kahit pa paano nakatulong din niya para mawala yung amoy nito. So kung makikita ho din natin dito sa bahaging ito, ayan no yung traffic lights ng MMDA na nasira dahil nga po sa pagbangga nitong sasakyan nito. Pero sabi nga ho ng mga investigador, mabuti pa rin daw po at naisipan ng driver nitong sasakyan na ito na ikaliwa dahil kung hindi, baka ho mas maraming na aksidenteng mga motorista kanina dahil nga doon sa pagkaliwa niya at medyo mahaba-haba po itong sasakyan nito maaaring may mga nasaktan pa at nadisgrasya pang ibang sasakyan. Although, dalawang sasakyan, dalawang private vehicle po ang nadadamay dito sa nangyaring aksidente. Ngayon po ay makakausap natin si Ginoong si PO2 Roberto Lorenzo. Siya po ang traffic investigator ng MPD. Malaman natin sa kanya kung paano ba talaga yung nangyari at na-aksidente itong sasakyan na to. Sir, pakikwento nga po. Okay. Yung during nakausap po natin yung driver ng truck na Isuzu na may plakang CTU 729 na si Jeffrey De Lusario, ang sabi niya, nawalan daw siya ng preno. So dahil papalustong siya o descending portion ng Nagtahan Bridge, ginawa niya, isinampa niya sa Center Island. Kaya lang, sa sobrang bilis pa rin ng kanyang takbo o ng takbo ng sasakyan, dumediretso siya hanggang sa binanggaan na lang niya doon sa poste para huminto na yung truck at hindi na niya mabangga yung mga sasakyan napaparating sa galing ng southbound. Pero ano po, may nadamay pa rin ibang sasakyan. Yun nga po, may po rin siya nabangga na isang taxi, isang private car at saka isang aluminum van pa rin po. May mga nasaktan ba doon sa sakay nito mga tatlong sasakyan na ito? Wala naman po nasaktan, kundi lang po siya at saka po yung dalawa niyang pasahero. Anong naman pinsala nung driver? Medyo sa likod po, hindayo po niya yung kanyang likod o spinal cord kasi tumalong po siya doon sa harapan ng truck at pati po yung dalawang driver. Saan nangyari po itong aksidente ito? Kanina pang bago mag alas 11 ng tanghali. No? Pero bakit po medyo natatagalan yata hanggang ngayon ay nandiyan pa at hindi pa naiaalis? Dahil po sa nagka-traffic na po, medyo nalit lang po ng konti yung MMDA dahil traffic na po sa pinanggalingan, congestion na po ang traffic. So kaya na po na-traffic at saka medyo nahirapan po sila sa pagbaba po ng mga drum. Sabi mo kanina kulang-kulang 100 to. Ilang drum ba ito? 94 po. 94. Ito bang lahat ng laman ng mga drum na yun? Natapon ba lahat o hindi naman? Manginang-nginan lang po yung natapon na agua oxinada. Paano ho tinanggal yung amoy ng oxinada? Yung bang ulan? At may nakita kong truck ng bumbero dito kanina. Nung una po, dumating po yung taga-fire po natin, binomba nila ng tubig at mga ilang minuto lang po ang lumipas. Umulan naman po at nakatulong po yung ulan at tanggal yung amoy ng agua. Ano po, ito bang driver ho nitong truck na ito kakasuhan? Sabi naman po noong
representative ng PhilChem Logistics, lahat po ng damage na kanilang sasagutin. Pero ganun pa man, pasapahan po natin ng reklamo na reckless imprudent resulting to damage to property po ang driver ng truck. Galing ito ng Bulacan papunta. Galing po ng Bulacan papuntang Laguna, i-deliver po yung mga chemical. So sinasabi lang talaga nawala ng preno, nawala ng control kaya bumangga. Opo, ma'am. Okay, maraming salamat, sir. Salamat po si PO2 Roberto Lorenzo, traffic investigator po ng MPD. Ngayon naman makakausap natin si Ginoong Jose Ruel Policarpio, ang District Traffic Officer ng MMDA Western Traffic Enforcement Division. Sir, sa mga oras na ito, ansan na po ang dulo nitong ating traffic dito ho sa bahagi ng Quirino Avenue, yung mga papuntang Nagtahan at yun naman na galing ng Nagtahan papunta ng Quirino Avenue? Kanina po, yung po yung pinaka-latest natin, yung as of 5:45, yung northbound po natin, nasa area po na tayo ng Blooming Treat. Blooming Treat na po? Apo, yun pong south naman, umabot po tayo ng Sales. Sales na? Sales Bridge po. Sa Nichols na Nichols na po. Naku, paano? Itong mga sasakyan po nandito, yung mga galing ho na Manila, ito yung mga galing dyan sa may Pandakan. So ito po naman ay na-divert po natin. Kasi kung mapapansin po ninyo, one lane passable lang po yung nasa north natin. So doon po kami nahihirapan. So ito naman pong galing ng Guason and Jesus, okay naman po. Oo, kumbaga hindi naman apektado yung kanilang lane, ano? So kaya kahit pa paano, hindi naman humahaba ng ganun kahaba yung traffic. Yes ma'am, ganun po. So ano ang advice natin sa ating mga motorista dahil mukhang hindi pa ho agad-agad maiaalis itong sasakyan na ito? So nakapag-abiso na po kami through our metro base na iwasan na lang po muna nila itong areang to at para talaga pong mabigat yung ating trapiko. Pero kung mapapansin po natin, baka siguro anytime matatanggal na po natin to at na pinagtutulong-tulungan naman po ng rescue team namin at yun po sana na iwasan lang po nila yung lugar na to. Ano ba nagpapahirap sa atin, sir, sa pagpapalis dito? Actually ma'am, nahirapan po sila dahil kung mapapansin nyo, napakabigat ng drum. So tinanggal po nila isa-isa po yan at tinabi po muna natin at yun naman po may naka-standby na pong truck na paglalagyan yan para ma-clear na po natin. Once na na-clear po itong wing ban, tuloy-tuloy na po kami makapag-alis po. Pagka kahit mayalis natin ito, yung mga dulo pa ditong mga traffic na ito, talagang medyo makakaranas pa rin tayo ng matagal na biyahe. Ano? Babantayan po naman namin, hindi kami aalis dito hanggat hindi namin napapaluwag yun. Hanggang normal yung traffic po. So yung advice natin, kung meron kayo ibang mga dadaanan at may iwasan nyo naman itong bahagi ng Nagtahan, iwasan na muna sa mga oras ito. Ganun nga po ma'am. Okay, maraming salamat po, sir. Yan po yung ating advisory mula po dito sa MMDA.